Okay. Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali sa inyong lahat, mga kabrigadang Pinoy Survivor. Happy Sunday! Gusto kong pulsuhan lang yung interview ni Jojo sa akin. I-feature ko. Pero kung gusto nyong mapanood ng buo, puntahan nyo yung Jojo de Guzman Connect TV. Isang araw na nakakaraan, 86,000 views. Sikat talaga to si Jojo eh. Talagang okay din naman kasi. So, yun lang. Panoorin natin sandali. Pero yung kabuuan, 2 oras siya na mahigit. Gusto ko lang i-share sa inyo. Baka yung iba sa inyo hindi pa napapanood. At least makareact din ako sa mga sinabi ko at sa mga tanong. Okay? Ayaw nang magsimula oh. Simple lang ang sagot ng ano. Gusto mong matigil yung mga rally-rally na yan? Busugin mo, Pilipino. Well, busugin at saka good governance. Good governance. So, Walang rally pagka masaya ang tao. Ito nga yung pag-contempt, ano. Captain, meron ka bang mga listahan na ngayon o mga kahit sa isip mo pa lang, meron ka na bang listahan ngayon kung sino-sino yung mga dapat iboto na sa 2025? Kasi ayon nga dito sa kinakalap ni Senator Robin Padilla, 4 ang hindi pumirma. Okay, si Rafi Tulfo, Coco Pimentel, Grace Poe. At of course, ang pumirma na pumabor sa hindi pag-contempt, si Robin, si Cynthia, si Amy, si Bongo. Etong si JB, Binawi pa. pero binawi. So, Pumirma pero binawi. Kay, Nag-isip-isip daw siya eh. Right naman niya yun. Pinawi. Siya dapat ang tanongin. Kasi hindi naman tayo pumirme. Dapat sa kanya yung address yung tanong. Tama. Paano mo pa binawi? JB. Di ba? Ito na explain niya sa taong bayan kasi nanonood yung taong bayan. Pumirma ka na, binawi mo pa. Diba? Baka namang merong nangyari sa kanyang isip o whatever, baka nahabol. Pero whether pumirma sila o hindi kasi sa akin, ang buong Senado, damage goods sa akin eh. Oo. Kasi yung Resolution 10 na yan, pati yung Congress, Resolution 10. Kung ako lang ang masusunod, isasara ko lahat yan eh. Tama. You're all fired. Tama. Pwede akong mali, pwede kayong hindi po sumang-ayon. Pakitang tao ninyo ngayon sa akin, para sa akin. Kung habulin ninyo yan. Well, may mga magsasabi kasi dahil sa meron tayong pinaglalaban para sa bansa, kampi-kampi tayo muna ngayon at saka na natin tandaan yung resolution. Pero sa akin, whether or not magpapakita kayo, mga senador, mga congressman, kung sinong politiko, ang kakampi sa pinaglalaban ng taong bayan, that is immaterial for me. Because kayang-kayang ipanalo ito ng taong bayan. Tama. Labasan lang, kunyari sabihin, o lahat kayo, lumabas na kayo bukas. Tapusin na natin to. Pati maglabasan lahat, yung gustong lumabas. Ngayon, kung ang lumabas, 100,000. Hindi, tapos tayo. Wala na. Kaya nga, Mapapakita na majority wins eh. Pero pagka nakita ng buong Pilipinas, ng buong mundo, na ang tao, pikam-pika na eh. Lumabas tayo. Lumabas tayo kunyari, one day. O sige, may accounting. O lahat ng Pilipino. Kasi kung hindi mo gagawin para sa bansa mo, no? Ang simpleng utak ng Pilipino, gawin mo para sa pamilya mo. Yun lang yun. Hindi, kahit hindi ka nation loving hindi ka patriotic, hindi ka, pakialam ko ba sa mga Pilipino? Pakialam ko, mga animal. Hindi ko nga kilala, ba't ako magsasakripisyo? Pero isipin ninyo, may pamilya kayo. Yung pamilya mo, maapektuhan niyang bigas na yan, ng droga na yan, ng pagnanakaw na yan, lahat apektado. Kaya nga, if you do not take a stand na kayong Pilipino, good luck sa inyo. Pero ilan lang kayo. Ilan lang kayo. Ang tingin ko dyan, ang taong bayan, pagka konting-konti pa,
Dadating talaga yung takdang panong, kahit hindi mo sabihin na lumabas kayo, lalabas ng kusa sa inis. Sa inis. Yung parang ano nga nangyari dun sa Estrada, yung kay Erap. Dami ko sinasabi. Etsados. Pinapanood ng tao Yung huweting-huweting na yan, yung impeachment. Nanood lang ang tao, nakikinig Na, wow, first time nangyari sa Pilipinas. Wow, ang sarap panoorin. Araw-araw pinapanood. Tapos nung biglang nainis na lang ang tao dun sa envelope na tinatago, na binara na, wala naman palang laman yung envelope. Panay resibo lang. Pero lumabas yung taong bayan. Hinarang ng mga senator, sinasalag para wag daw buksan yung envelope. Kasi illegal, etc. Masisira si ERAP, etc. Pero nung naglabas sa kalsada mga tao sa inis, ba't ba ayaw palakita kung wala kayong tinatago o di pakita? Wala, naglabasan talaga sa kalsada yung tao, nakita ng armed forces, nag-withdrawal of support ang armed forces. Yun yung pangyayari Kasi ibang tao ang iniisip, mauna yung armed forces. Never gagawin ng armed forces natin. Yeah. Sa ibang armed forces, mauuna yung armed forces. Sa ibang bansa. Gagawin yung armed forces nila. Pero yung armed forces natin, saka yung PNP natin, panay ma-professional. Oo. So, nanonood lang. And ayaw magkaroon ng presidents. Sa popular. Kasi mangyari dyan, kudeta ng kudeta na lang. Ang taong bayan, ang dami. At alam naman nila kung sino mali. Kasi hindi naman tanga yung natin, mga kasundaluhan at saka mga PNP. Correct. Alam naman nila sa napapanood nila, meron silang Facebook account. Kaya tratuhin nyo ng maayos. Napapanood nila, nag-uusap sila habang kumakain. Ilang buwan na tayong ganito. O di nagkakakwentuhan, alam nila, bumibili yung asawa nila ng bigas. O di, pinagkakasya nila din yung nila. Kaya alam nila yung issue. Alam nila yung loto, alam nila yung mga issues, yung PI na yan. So, hindi sila tanga, they are not deaf and dumb doon sa mga nangyayari ngayon. Alam nila yung biyahe ni BBM. Alam nila yun. Na biyahe ka ng biyahe, ang dami nangyayari sa Pilipinas. Nagrarally na yung mga tao dyan sa liwasan. Tapos nun Dahil kay Pastor, Nag-usap-usapan na, baka Pero deadma pa rin ang Malacanang. maganda. Tapos pabiyahe ka next week. Actually, Malacanang ang may pakana. Kaya nga, ang armed forces, pag ang nakita yan na nag-develop siya na style EDSA 2, pwedeng umabot sa ganun. Pero kung kunwaring nagmatigas, doon tayo sa senaryo, yung lalaban, ganun ang mangyari, magmamatigas. Pero gusto ko sabihin nga pala, sa iyo sa channel mo sabihin, yung mga nagrarally, wag na wag kayong Yan, pakinggan nyo to or anong tawag doon, yung magpapa-instigate, yung Agitate. Tamang right, ang tamang salita, agitate. mag-aalala ka sa damdamin na pero lusubin na natin yung Malacanang. Wag na wag yung gagawin. Just stay put. Doon lang kayo, build up, lumaki kayong ganyan. Makikita. Hindi yung when you start attacking Malacanang, you will place the PSG na unit to exercise yung kanilang trabaho. Trabaho nila mag-defend So pagka nakita nila yung threat na palusog ang tao, The president and the first dedepensa sila. Physically, taong bayan, what? Because dedepensa, kahit ayaw nyo sa gusto nyo, dedepensa ang PSG doon sa Malacanang. Puprotektahan nila. Oo, raratratin kayo doon. Raratratin kayo, lalabas yung mga tangke. Uupakan kayo. Ayaw nilang gawin, but they have to do it because Trabaho nila Pero di ba, Captain, almost happened yan nung panahon ng tatay? Almost happened. GMA. Nung panahon ni GMA. Even doon kay tatay niya, kay Marcos, di ba, parang ang gusto nila lusubin, pero parang pumagit na ata yung si Cardinal Sin, parang ganun. O nung huli na yun. Actually, yung nangyari doon, lumusot talaga yung tao sa Malacanang nung nawala sila. Kasi yung mismong PS, Presidential Security,
tinapon yung mga baril, and then nagsibilyan, umalis na. Umalis si, Maraming usi nun eh. Napupulot lang sa Malacanang grounds. si PM. Umalis Tinapon yung mga baril nila. dala na sila ng ano, no? And nakipagmingle sa And then, mga crowd. tao, The angry crowd. Umalis na, wala na nagbabantay, pumasok na sila sa Malacanang. And then, walang na nasunugin eh. Yung pinagtatadyakan yung mga picture. Binutas-bitos yung mga picture frame. Kasi pinadala yung kumpanya namin doon. Inano, secure. diniface, Yung binandalize. Malacanang. Pinadala yung Ranger Company doon para i-secure. First Out Ranger Company ang pumasok doon. Tropa namin yung pumasok doon. I-secure yung Yung mga natitira doon. matitira doon, yung asset. Kaya hindi na mangyayari yun. Talagang poprotektahan ng PSG ang grounds, no? Malacanang, tao, Yun at ang mga asset. iwasan ngayon. So, yung sinasabi kong tignan yung nakaraan, para hindi na maulit, definitely, hindi dapat maging mob rule. Kasi pagka magiging mob rule, mapipilitan ang armed forces at saka ang PNP na pumasok na makakasakit pa sa inyo. Masasaktan yung mga tao. Kasi ginagawa lang yung trabaho nila. Ang dapat na mangyari, yung style ng EDSA 2 is yung nag-withdrawal support sila. Sila ang nagtanggal. Sila yung nag-export palabas. Peaceful. Yung ganon. And how will that happen? If ever that will happen, makita lang ang armed forces na daming tao. When doon sa EDSA na yan, EDSA 1 and EDSA 2, wala pang 2 Wala pang 2 milyon. 2 milyon. Ang nagpakita lang. And napalitan yung system, yung leadership, yung Pilipinas na yon. Ito, 31 million. So, magpakita yung 31 million ni BBM. Yung iba doon, sinasabi na, nabudol ako. Iba na, minus mo na yung 31 million. Minus nyo na ako, tsaka yung pamilya. Kami, sinasabi na namin, nabudol kami. So, hindi lahat yung 31 million, tsaka may question mark doon na nasabi ni Clenchong na may daya pa, di ba? Gawa ng Smartmatic na 20 million, no? So, question mark. So, give and take, magkakaalaman yan sa actual na araw. Kung meron man. Kakaalaman yan. Sa ngayon, kung titignan mo yung game plan, hayaan mo maghirap ng gusto ang tao, hindi siya maka-absent sa trabaho kasi mahalaga sa kanya yung kita niya kasi mahal ang bilihin. Ganun yung game plan ng mga kawalangyang yan. Kaya nakakainis eh. Yung ang tao hindi makakalabas sa kalsada, hindi makaparticipate kasi hindi siya pwedeng makalib sa kumpanya, sa trabaho niya. Tama. Mahalaga sa kanya yung arawan niya, yung ganun ba, lalo na kung arawan lang yung tao, no? Hindi siya pwedeng umabsent kasi walang kakainin yung pamilya niya. Yung mga nasa taxi, yung mga tricycle driver, hindi pwedeng umabsent kasi kailangan nila yung kahit santuka eh. O paano yun? Umabsent ka isang araw, 2 araw, yung EDSA ilang araw inabot? 4 na araw, 5 araw? So paano yun? Kaya nga ang suggestion ko sa inyo, taong bayan, maghanda na kayo ng go bag ninyo. Nandoon na yung konting-konting pera o kaya konting-konting pagkain, Skyflakes o whatever, enough to sustain you kung umabot yan ng 1 linggo. Yun, para hindi kaya, yung mga may kaya, kung meron nga nakatabi na kulang sa budget, damayan mo, bigyan mo. Diba? Brotherhood. So, ang nangyayari kasi pinapahirap yung buhay para divide and rule eh. Pinapahirap yung and then dadaanin sa ayuda. So, yung mga Ay, naku, ako lang masusunod. so, yun sa kanila. Ano na yung ayuda na yan, i-abolish eh. Anyway, Papayagan lang yung ayuda para sa para sa posko. day 1 nung prayer rally, Ayaw, yan. Kung ako lang masusunod, ay nako, dapat wala nang ayuda. Kasi ayuda, isipin mo, kahig ano yun, isang tuka,
para kang manok, kahit ka ng kahig, tapos nun, magbayad ka ng taxes, tapos nun, yung iba pupunta sa korupsyon, yung iba pupunta sa ayuda, na yung iba naman nating mamamayan, walang pakundangan, tanggap lang ng tanggap. Which is wrong. Dinedevelop ng gobyerno yung attitude na laging nandyan yung gobyerno para bigyan sila. Ang dapat gawin, 100 million Filipinos, kung pwede lang yung kalahati, 50 million at mga may edad naman, na gustong edad ba? Kasi nag-aaral pa yung mga iba. O yung mga nasa gustong edad, be productive. And pagka-productive yung kalahati ng population mo, productive yung economy mo. Hindi yung, ang nangyayari sa atin ngayon, 30%, hindi productive, babanatan pa ng ayuda. So, ano mangyayari sa atin? Tayong kayo, nagtatrabaho pa kayo, kami, hindi na pepensyon na lang kami. So, kayong mga nagtatrabaho, sige, trabaho, away from your families, pagod na pagod. And then, makikita mo ang gobyerno to, loko-loko, o kahit sinong government for that matter, na yung sistema ay laganap ang korupsyon. Kaya nga, I want to explain in further vlogs na ang mawala talaga dapat korupsyon. Isa yon sa pinakaugat na problema. Kung sino man ang magiging pinuno ng bansa natin, kung sino man mga politiko, kung meron mga masusunod na politiko, matanggal lang ang korupsyon sa Pilipinas, ang laki ng iuunlad ng Pilipinas. Kung yung korupsyon 40% ng ating annual budget, ngayon nasa 5.7 trillion, 40% noon is nasa 2 trillion na mahigit. Isipin nyo, kung taon-taon ganun yung nawawala, 2 trillion, ang dami pupuntahan nun na pera na pwedeng i-develop ng bansa natin. Pero, kinukurakot na nga, tapos yung iba, dadalhin pa sa ayuda. Ano mangyayari sa ayuda? You teach the Filipino people how to fish. Do not give them fish. Wala Ang mangyayari dyan, sige na sige. Kaya nga mali ang palakad ng ating mga naging politiko. Ang matino lang dyan si Duterte yung nakaraan. Kaso hindi naman tinuloy nitong BBM. Kaya nga nabudol. Hindi ko nasagot yung tanong ni Jojo. Kung meron na akong listahan ng senador, sagutin ko. Meron na akong naiisip na listahan ng senador. Pero, you see, ang ginagawa ko, ang dalawang listahan kasi. Isang listahan para sa yung peaceful na change na pwedeng mangyari, na kunyari may ka-people power, tapos noon na magkakaroon tayo ng 2025 elections, and then listahan ng Sinabi ko naman kanina na yung mga senator at saka congressman, panay sa akin, questionable silang lahat. Kahit anong pa-cute nila ngayon, na kunwari kampi sa taong bayan, kunwari merong nagsisimpatya sila, pati yung dyan kay Pastor Kibuloy, sige, magpirmahan sila, okay lang. Sige, magpirmahan kayo para ma-reverse yung contempt charges kay Pastor Kibuloy. O kaya, ikaw, presidential sister, magsalita ka ng magsalita tungkol sa maling ginagawa ng kapatid mo, okay lang. Pero, that will not change yung aking pananaw sa inyong mga senator kayo. Lahat kayo, sorry po sa inyong lahat. Pero yung Resolution 10 kasi, it shows na nakinabang kayong lahat ng pagkatagal-tagal na yan. Kaya yung mga first termer lang, mag-almost 6 years kayong nakikinabang. And hindi nyo tinatalakay yung Resolution 10. Kaya yung aking magiging listahan, panay bago na mga tao. Pero sabi ko nga kahit nga ilagay mo sino, baka makurap din because yung sistema, kumbaga changing of the guard lang. Pagka nandiyan ka na, ay, masarap pala rito.
Meron pala ikaw ipipirmahan lang. Meron kang 10 million a month. Pipirmahan mo lang. Pekehin mo na lang. Oh, resolution 10. Liquidation by certification lang. O data. Buwan-buwan, kumita ka lang na 1 million eh. Malinis, 1 million. Di may 12 million ka every year. Sus Mario Joseph, times 6. Times 6. De 72 million. Kung 1 million lang. Kung 2 million yung take home mo na malinis. De meron kong 140 plus million. Kaya nga, mga animal nakakainis dinededma tayo. Kaya nga sabi ko, kung ako masusunod, lahat kayo, you are all fired. Lahat kayo, galit na galit ako sa inyo. Galit din ang taong bayan. Kaya kung ako lang ang masusunod, mag-a-appoint ako ng mga senator. Lahat kayo tanggal, sara ko nga yung Congress o i-remodel ko ba, reorganize. From 300, gawin ko na lang kung ilan yung provinces natin, 81, 82, ganun. So thereabouts, 82 na congressmen lang from 316. Tanggalin yung party list by People's Declaration, which I want to touch sa mga susunod na vlog. Gusto ko lang himayin itong mga pinagsasabi ko kay Jojo para mas maging klaro. Basta sa akin, hindi naman ako yung masusunod Kayong taong bayan ang masusunod, hindi ako. Kaya kung ako, sinasabi ko lang sa inyo, kung ako masusunod, ayaw kong patuloyin yung Senado at yung Congress. Ayaw ko. Ginagalaw, ang tigas ng ulo ng tuta. Ginagalaw yung no. Sorry. Ayaw ko ng tuloy-tuloy lang sila na hindi natin kinokorek. Ang sa akin, kung magkakaroon man ng pagbabago, tayo, taong bayan, ang magdala ng pagbabago. Ayaw ko ng pahintulutan na muna na papalitan lang natin ng yung mga taong nakaupo sa Malacanang at dyan sa 2025 pa yung sa Senado tsaka sa Congress. Tapos ganun pa rin na sistema. Ang sa akin, nandyan na yung ating kapangyarihan, yung sovereign will natin, lubusin natin. Kung gusto natin pagbabago, tayo na ang gumawa ng pagbabago. Yun yung sa akin. More details to follow. Hanggang doon lang ako. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless everyone. God bless the Filipino people. Happy Sunday. Kaka-stress, Bye-bye.